Ngayon, Sherry, Apo. gusto kong magkaroon tayo ng interview sa isang health expert para mapag-usapan natin itong problema sa coronavirus na lumalaganap na ngayon. In Apo. fact, yung World Health Organization, idineklara ng global pandemic Apo. itong nCoV-19. Apo. Kasi para sa akin, ang kaalaman ay napaka-importante at ito'y matibay na sandata para malabanan natin itong nCoV-19. Nakikinig na po si Dr. Vince Moderes. Yes, hello. Opo, Yes, siya hello, po, Sir idol. Rocky. Happy birthday pala po muna. Happy birthday po. Thank you, Dr. Vince. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Dr. Vince. Very important kasi itong napapanahon talaga na mapag-usapan to. Ang una naming tanong sa inyo, yung tungkol po sa transmission. Alam na kasi ng lahat kung ano yung coronavirus. Ngayon po, paano ba ho naipapasa itong coronavirus from one individual to another, sir? Sir, bali, ang description po natin ng pag-transmit ng virus po from person to person is droplet transmission po. Ibig sabihin, yung ating laway, pag ito po ay dumapo sa mismong tao o sa mismong bagay po, at nahawakan po iyon, maaari po kayo magkaroon ng coronavirus. So ito po ay dahil po sa droplet transmission. So kung ikaw po ay less than 1 meter ang layo sa isang pasyente o isang tao po na may coronavirus, maaari po kayong madapuan nito ng kanilang laway at kayo po ay mapapahawak sa laway po na tumalsik sa inyong damit o kamay at ihahawak niyo po sa inyong muka at doon po kayo makahawa. Ayun. Okay. So ibig sabihin, halimbawa, sir, yung isang tao na meron na pong coronavirus at siya po'y bumahing at kayo po'y less than 1 meter away from him at tinamaan po kayo ng laway ng bahing niya, then delikado po kayo. Yes Sabihin. po. At saka po sa mga surfaces po, kung hindi man po kayo direktang matalsikan po ang isang lamesa at mapahawak po kayo doon. At accidentally, mahawakan niyo po ang inyong muka, mata, magkakaroon po kayo ng coronavirus pag ganun po. Ayun. Okay. So, Doc, bakit napakaraming tao nakikita natin ngayon at nagkakaroon na nga po ng hoarding nitong face mask? Ano ba ang kahalagaan nitong face mask na ginagamit ng halos lahat na nakikita ko na kahit naman sila mag-isa lang sa isang lugar, nagbabasa ng libro o nakaupo sa swimming pool at naka-face mask sila, anong kahalagaan nitong face mask? Ito ba'y nakakatulong o ito'y misconception na gagamit ka ng face mask para ikaw ay hindi mahawaan ng coronavirus kahit na walang tao sa paligid mo? Tama po yung observation po ninyo, Sir Rafi, no? Pagdating po sa face mask, ito lamang po ay maging epektibo kapag meron po kayong kasama or meron pong chance na may ibang tao sa paligid na pwede po kayong matalsikan at ang face mask po ay haharang po dun sa droplet infection. Pero po, kapag ito po ay mag-isa lamang po kayo or nasa bahay lang po kayo or sa area na wala naman pong kasama, hindi rin po siya magiging epektibo dahil po ang tendency niya po, ayusin niyo po yung face mask po ninyo, mahahawakan niyo po lalo ang inyong muka. So ang pinaka-advice nga po, doon po sa mga tao na magsusuot ng face mask ay mga healthcare workers po natin dahil sila po ang umaharap doon sa mga taong may chance ang may coronavirus po at hindi po to advisable po talaga na isuot kung saan-saan lang po at kung sino-sinong tao lamang. Lalo na to po at scarce na po ang ating mga supply po ng face mask. Dok, halimbawa po yung isang bagay na nabahingan ng isang pasyente na may coronavirus, how long yung virus na magta-thrive sa surface na yon o mabubuhay at yan ay may papasa sa susunod na individual? Marami pong factors affecting that, sir. No? Number one po, kung isang environment po ito. Kung ito po ay isang closed space po, no? At kunwari nasa ibabaw lang po ng lamesa at hindi naman po gaano kainit kasi po ang coronavirus po is medyo sensitive po sa heat. Kung ito po ay tamang temperatura or room temperature, tumatagal po yung mga 3 to 4 hours outside the body po. So, ito po ay lumalaki ang chance na pag nahawakan niyo po siya within that hour, pwede po kayo maging kontaminado. Ngunit meron din pong, kagaya nga nasabi ko po sa inyo, heat-related factor po, no? Kung ito ay mainit sa mainit na lugar, nagkakaroon po ng pagbabago, minsan po mas mabilis silang namamatay. Okay. So, Doc, halimbawa, yung isang surface na nabahingan ng isang pasyente na may coronavirus at nahawakan niya ng isang tao, so hindi siya mahawa until such time na yan ay pinunas yung kamay niya sa kanyang muka, sa kanyang bibig, ilong. Tama? Correct po. Correct, sir. That's why ina-advise, Doc, na palaging maghugas ng kamay, mag-alcohol kayo ng kamay niyo, maghilamos, etc. etc. Tama ba, Doc? Yung ba yun? Tama po kayo, sir. Tama po kayo, sir. Okay. So, Doc, anong may advice mo sa ating mga listeners at viewers? Kasi emergency na nga po ito may tuturing, maging yung WHO nagsabi na pandemic level na nga talaga ito. Para naman mabawasan yung pag-alinlangan, panic at fear ng mga mamamayan,
Ano po yung ma-advise nyo, Doc? So unang-una po sa lahat, kailangan po nating sundin ang advice regarding sa ating hygiene. Number 1, proper hand washing po. No? Yan ang unang-unang nirekomenda ng lahat ng doktor at ng DOH na proper hand washing po is a very, very good defense against this virus. Pangalawa naman po, yung frequent touching ng mga surfaces. Kung kaya po nating umiwas na humawak po ng mga bagay sa paligid po natin, lalo na kung nasa pampublikong lugar po tayo, mas makakabuti po sa ating kalusugan po yun. Pangatlo, iwasan po natin na tao po pumunta po sa malataong lugar. Lalong-lalo na kung hindi naman po natin kinakailangan or wala naman po tayong importanteng lakad, maganda po ay manatili na muna tayo sa ating mga bahay at iwasan po makihalubilo sa ibang tao, lalo na po hindi natin alam kung sino po nakakasama po natin sa mga iba't ibang lugar. Kung tayo naman po ay pupunta sa ospital, always bear in mind po yung ating mga criteria sa pagpupunta po doon. Kung kayo po ay may sintomas, katulad po ng cough and cold, pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga, maganda po na kayo po ay magpakonsulta sa ospital. Ngunit po, kung kayo naman po ay walang sintomas at meron naman po kayong exposure, katulad po ng pag-travel sa ibang bansa at close contact po sa mga taong positibo sa coronavirus at walang sintomas po kayo, ulitin ko, kung kayo po ay walang sintomas, mas maganda po mag-stay po tayo sa ating mga kabahayan at obserbahan kung magkakaroon man po tayo ng sintomas kaysa pumunta po tayo sa ospital at baka magkaroon pa po kayo ng more exposure. Doc, one more time, pakibanggit nga po sa amin ulit yung pong mga sintomas ng coronavirus. Sintomas po, no? So acute respiratory illness po, katulad po ng ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga at hingal, at lagnat po. Yun po ang mga basic na mga sintomas na nararamdaman po ng isang taong maaaring may coronavirus po. Okay. Doc, kasi po, ang isang bagay na pinagpapasapasahan ng halos lahat ng tao at ang pinakahinahawakang bagay ng halos lahat ng tao sa buong mundo, siyempre kasama sa Pilipinas, ay yung pera. So, delikado ba yung paghawak natin ng pera? Kasi pinagpapasapasahin at hindi natin alam kung kanino galing yan at baka yung may hawak niyan infected ng coronavirus. How do we deal with that, Doc? Okay, sir, that is a very good question po, sir, and observation po, no? Dahil ang pera po natin is circulating everywhere, to everyone almost. So, ang payo po natin, sir, kung maaari po lamang po ay kung mag-handle po tayo ng pera, mas maganda po ay meron po tayong dala po na disinfectant, no, na alcohol-based po kung tayo po ay wala sa bahay. Bawat hawak po ng pera, kung ito po ay lalagay na po natin sa ating pitaka, pagkatapos po ay kailangan po tayo mag-hand sanitize para masiguro po natin na mapatay po natin ang virus kung meron man po dun sa ating pera. Before and after holding the money, mas maganda po ay tayo po ay mag-disinfect po. At para po magawa po yun while tayo po ay nasa labas ng bahay, dapat meron po tayong kahit dalang disinfectant po or alcohol na 70% grade po ang maganda po para pampatay po ng virus po. Doc, napakalaking tulong yan ginawa nyo sa amin. Sobrang thank you talaga yung pagbigay mo ng time sa amin pag-explain tungkol din sa coronavirus. Doc, sobrang thank you. Mabuhay ka, Doc. God bless, sir. Maraming salamat din, sir. Mabuhay din po. Happy birthday po, sir. Happy birthday po. Thank you, Doc. Doon sa ating mga listeners, yan, straight from an expert's mouth. Opo, maraming salamat po kay Dr. Vince Moderes. Siya po ang chairman ng Emergency Medicine Department po ng Rizal Medical Center. Okay, yun, napakinggan niyo po, explanation po ni Dr. Vince. Siya po ay isang medical expert. Yan po, hindi po fake news yan. Hindi yung kung ano-ano lang po yung nababasa niyo at papakinggan niyo sa Facebook, sa YouTube. Yan po ay galing mismo sa isang medical expert. So, malaking bagay ho yan, makakatulong po sa ating lahat niya. Okay? And everybody, everyone, be safe.